Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ang kwentong ito ay ipinadala ni Amel. Nangyari ito taong 1998 sa probinsya ng Sorsogon. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po, Sir Captain Kokak. Nawa ay itago nyo na lang po ako sa pangalang Amel. Napakinggan ko po kasi yung kwento nyo tungkol doon sa aswang sa Sorsogon. Minsan na rin po kaming nanirahan sa probinsyang yun bago lumago ang negosyo namin ng asawa ko at magtayo ng isa pang negosyo rito sa Maynila. Kaya naglakas loob na rin po ako na ipadala ang aking karanasan sa parehong probinsya na nangyari noon pang 1998. Noong mga panahon pong yan ay nagtatrabaho po ako sa isang bukuhan. Isa po ako sa mga umaakyat sa magkakarugtong na kawayan na siya namang nakakabit sa katawan ng puno ng mga buko. Sa pamamagitan ng pagtulay-tulay sa mga kawayan ay nakakapagpalipat-lipat kami ng mga puno para mangolekta ng tuba. Sa mga panahon pong yan ay mayroon po akong kasintahan na itago na lang po natin sa pangalang Chacha. Ipinaalam niya sa akin na nakararanas daw siya ng pagduwal sa umaga. Isa lang ang ibig sabihin noon. Nagbunga ang lihim naming pagtatampisaw sa kaligayahan sa tuwing umaalis ang kanyang mga magulang para puntahan at kamustahin ang benta ng kanilang tindahan sa bayan. Agad naman namin inamin at ipinaalam ang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Laking pasasalamat ko talaga dahil mabubuting mga tao ang kanyang ama't ina, kung kaya't bukas palad na tinanggap ng mga ito ang pagdadalang tao ni Chacha. Tuwang-tuwa pa nga ang kanyang ama dahil sa balitang yun. Nag-iisang anak lang kasi nila ang aking kasintahan. Kung mas maaga sila nitong mabibigyan ng apo ay mas mainam daw, para nang sa gayon ay may patunguhan ng mga salaping kinikita ng kanilang tindahan sa bayan. Balak pa yata nilang palakihin sa layaw ang magiging anak namin ni Chacha. May dalawang kondisyon lamang na hiningi sa akin ang ama niyang si Mang Berto. Kahit na raw nakaaangat sa buhay ang pamilya nila, ay hindi raw ako pipigilan ng mga ito na magpatuloy sa trabaho sa bukuhan. Naiintindihan daw kasi nila na kailangan ko ring kumita ng salapi para may maipang-abot sa mga magulang ko. Pero hanggat maaari raw ay sa kanila na ako manuluyan, nang sa gayon daw ay may makakasakasama ang kanyang anak sa tuwing umaalis sila para magpunta sa kanilang tindahan sa bayan. Ang ikalawa sa kondisyon nito ay huwag ko raw sanang saktan at lokohin si Chacha. Nag-iisang anak lang kasi nila ito. Ang pananakit kay Chacha ay parang pananakit na rin sa kanilang mag-asawa. Sinang-ayunan ko ang dalawang kondisyong yun. Bukod kasi sa pabor sa akin na manuluyan sa kanila dahil araw-araw ko nang makakasama ang kasintahan ko, ay nakakasiguro akong hinding-hindi ko sasaktan si Chacha. Mahal na mahal ko ito at ni sa isip ko ay hindi sumaging lokohin siya. Sa mga sumunod na araw ay nanirahan na nga ako sa tahanan nila Chacha. Nagpatuloy rin ako sa pagtatrabaho sa bukuhan. Isang araw, naging bulong-bulungan sa bukuhan ang bagong saltang dalaga sa aming lugar. Ayon sa mga kapwa ko trabahador, ay napakaputi at napakaganda raw ng babaeng yun. Ang nakapagtataka lang
ay walang nakakaalam kung saan yun nanunuluyan, kung kaya't walang makaakyat ng ligaw sa dalagang yun. Hanggang isang araw, nasa itaas ako ng isa sa mga puno ng nyog doon sa bukuhan. Pagdungaw ko sa ibaba ay nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng puting duster na nakatingala sa akin. Nagsawalang bahala na lang ako at hindi ko pinansin ang babaeng yun. Bukod kasi sa kasintahan kong si Chacha, ay wala na akong intensyon pang makihalubilo sa kahit sinong babae. Nang bumaba ako ng puno, ay naroon pa rin ang dalaga. Nagpakilala itong buba. Totoo nga ang mga sabi-sabi na maganda ito at maputi. Tapos ay napakalaki ng dibdib na mas malaki pa sa buko, na halos dumungaw na sa suot nitong puting duster. Inilahad nito ang maputi nitong kamay na agad ko namang inabot bilang tanda ng respeto at paggalang. Napuno ng malalakas na asara ng paligid mula sa aking mga katrabaho. Nagsitahimik lang ang mga ito nang talikuran ko ang nasabing dalaga. Hindi maipinta ang mukha ng mga kasamahan ko dahil sa ginawa ko. Magkahalong inggit at pagkainis ang mababakas sa reaksyon ng mga iyon. Halos araw-araw ay naroon sa bukuhan ng dalagang yun. Marami sa mga kasamahan ko ang lumalapit dito para kausapin. Pero kapansin-pansin na sa akin nakatuon ang mga ginagawa nitong pagtitig. Sa tuwing magtatangka itong lumapit sa akin, ay inuunahan ko na ito ng pag-iwas. Ayokong maidikit ang pangalan ko sa dalagang yun. Bukod kasi sa hindi ko naman yun gusto, ay ayokong makagawa ng isang bagay na makapagpapasama ng loob ng kasintahan ko. Ngayon pa namang dinadala niya ang magiging anak namin. Napansin ko rin na sa tuwing uuwi ako sa tahanan nila Chacha, ay parang may sumusunod sa akin. Ipinagwalang bahala ko na lang yun. Matagal-tagal na rin nang may napabalitang aswang sa lugar namin. Halos isang dekada nang walang ganoong nilalang ang nanggugulo sa kinagisnan kong lugar. Hanggang isang gabi, kaming dalawa lang ng kasintahan ko ang naiwan sa bahay. 3 araw din akong hindi pumasok sa bukuhan dahil nagpaalam ang mga magulang ng kasintahan ko na sa bayan mamamalagi ang mga ito kasama ang 2 tauhan. May sinabi sa akin ng kasintahan ko na labis kong ikinabigla. "Mahal, mukha yatang inaaswang ako. Parang may nakamasid sa atin mula sa kakahuyan." Hindi ko alam kung bakit yun nasabi ni Chacha. Ganoon ba talaga kapag nagbubuntis? Nagiging malakas ang pakiramdam. Madali kong tinungo ang kusina at kinuha ang itak na naroon. Pagbalik ko sa kwarto namin ay nanatili lang ako sa tabi ni Chacha. Hindi ko alam, pero parang ako pa ang mas nakakaramdam ng takot kaysa sa kasintahan ko. Pagiging kalmado lang kasi ang mababanaag sa mukha nito. Hanggang sa parang may tunog ng pagaspas, ang papalakas ng papalakas mula sa ibabaw ng kwarto namin. Maya-maya ay parang may dumapo sa bubong. Eksakto kung nasaan kami. Lumundo rin ang bahaging iyon ng bubong dahil sa sunod-sunod na paghampas ng nilalang na nasa ibabaw noon. Dahil sa pagkataranta ko, ay pumatong at tumayo ako sa papag namin. Tinusok ko ng tinusok ang bubong, pero mukhang mali ang ginawa kong yun. Nahulog mula sa itaas ang isang nilalang na nakasuot ng duster na punong-puno ng magkahalong putik at dugo ang laylayan. Walang pang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang na yun. Napakapangit ng pagmumukha noon at mayroon ding mahahabang pakpak na kagaya ng sa paniki. Tapos ay napakalaki ng dibdib nun. Mas malaki pa sa buko na halos lumabas na sa gilid ng suot nitong puting duster. Halos manigas ako sa kinatatayuan ko. Pero ilang sandali pa ay bumalik ako sa katinuan. Ibinato ko sa manananggal
Ang hawak kong itak. Tumama sa ulo ng manananggal ang hawakan ng itak. Kapag minamalas ka nga naman. Mabilis kong hinawakan sa kamay ang kasintahan ko para hilahin siya papalabas. Pero kalmado lang ito at hindi kakikitaan ng takot. Mahal, wag kang mag-alala. Nasa labas na sila, ama. Pagkasambit niyang iyon ay siyang pagpasok ng kwarto ni Mang Berto. Mabilis nitong sinugod ang manananggal at pinagsusuntok sa muka. Manghang-mangha ako sa mga nakikita ko. Napakalakas pala ng ama ng kasintahan ko. Mabuti na lamang talaga at mahal na mahal ko ang anak nito. Dahil kung nagkataon na niloko ko at sinaktan ko ang anak nila, ay siguradong may kalalagyan ako. Pinanawan ng malay ang manananggal. Hindi na yun gumagalaw. At mula sa anyo nitong pagiging halimaw, ay nagbago yun at naging katawan ng isang babae. Kilala ko ang babaeng yun. Si Buba, yung makulit na dalaga sa bukuhan. Maganda pala talaga tong aswang na to. Ama, sa tingin niyo po ba ay ang anak namin ang punteriya ng aswang na yan? Hindi ba't protektado ako ng orasyon niyo? Hindi ba batid ng nilalang na yan kung ano tayo? Hindi anak, ang punteriya niyan ay ikaw. May gusto sa kasintahan mo ang aswang na yan. Pinabantayan ko sa tauhan natin ang babaeng yan. Kumpirmado. Inaakit niya ang kasintahan mo. Mabuti na lamang at tapat sa iyo ang naging kasintahan mo. At siya na mismo ang kusang umiiwas sa babaeng yan. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan ng mag-ama. Ano ba talagang nangyayari? Gusto mo bang gumanti, anak? Nasa labas ang ibabang bahagi ng katawan. Ikaw na ang bahala. Iyon lamang ang binanggit ni Mang Berto. At sabay-sabay kaming lumabas ng bahay. Naroon ang 2 tauhan nila at ang ina ng kasintahan ko. Sa pagitan ng 2 tauhan nila ay naroon nga ang nakatayong ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Tumingin ang kasintahan ko sa kanyang ama. Tanging tangulang ang isinagot ni Mang Berto bilang hudyat. Sinipa ng kasintahan ko ang katawan at tumalsik yun ng mahigit 5 metro. Labis kong ikinamangha ang nasaksihan ko. Hindi ko akalain na ganoon kalakas ang kasintahan ko. Nagulat ka ba, Amel? Mas malayo pa ang pagtatalsikan niyan kung hindi lamang nagdadalang tao ang anak ko. Natahimik na lamang ako sa mga pangyayari. Anong klaseng pamilya ba meron ang kasintahan ko? Inilihim namin ang mga nangyari ng gabing iyon. Sa pagdaan ng mga araw, ay pinagtapat sa akin ni Mang Berto na ang lahi nila ay lahi ng mga antingero. Tumatawa pa ito nang sabihin na wag daw akong mag-alala dahil kailanman ay hindi mapapahamak ang pamilyang bubuuin namin ng kanyang nag-iisang anak. Isa nga sa patunay noon ay kung papaano nila paslangin ang isang manananggal na nagkagusto sa akin na nasa katauhan ng babaeng may malaking joga.